Nakikita na yung langit galing sa lupa. Tubig yun eh. Yan. Tubig yun, umulan. Salamat. Salamat naman sa ulan, Lord God. Yan ang Panginoon natin, bait. Kaya wag nating abusuhin, ha? Be grateful. Be grateful. Iba si Lord. Okay. May 1, 2024. Okay, Labor Day. Marami yata ang nagli-labor ngayon, ha? Ngayong araw. Ibig sabihin, nagsa-struggle, nag-demonstration to show the world na disgruntled sila sa pamamalakad ng mundo. Papabot here. Message ko sa mga nagsubaybay sa akin. Salamat. Alam mo, hindi ko sana gawin to eh. Di ba? Ano, sa sinabi ko, I don't care. I'm not interested. Kaya lang, paulit-ulit yung challenge eh. Baga kung sa Ilonggo pa napuno ang sadok, tawag sila gantangan, puno gantangan, kalison. Hindi ko sana gawin to. Buti na lang may social media at madaling makapag-explain. Dahil mo ang tendency ng tao, sisiraan ka. You will be judged indifferently. You will be judged unfairly. Kaya tumahimik lang ako. Ngayon lang. Wala naman akong sinasabing hangad dito. It's not for my own plan natin yung may kapalit na, let's say, malaking gantimpala, except siguro sa langit. Walang materials na ipapalit to. Imagine mo na lang ang resulta nito kapag yung nagsusubaybay sa akin, lalong-lalo na yung mga kapatid na mga Muslim. Salamat sa presensya niyo dahil na-challenge din tayo. Pwede naman ako manahimik eh. Diba? Kaya lang nakikita ako medyo we need to put things in order. In order. Diba? Isa lang mundo natin eh. Magulo pa. Salamat sa 2 billion Muslims na interesadong matuto kay Papabot. Okay, watch. Dito tayo. Sorry sa na-mention ko na word Muslim. Actually, ano yan? Daming mga issue nagbabatuhan ng issue. Corrupt. Kuno ang Christianity. Corrupt ang bersikulo ng Biblia. Gulo, no? Gulo. Babawi naman ang mga Christian. Mas corrupt ang Quran. Corruption. Ito. Straight to the point. Ang daming mga pagbabago ang ginawa sa Holy Core. Sa pagkaalam ko, matagal ng Holy Bible. Kaya lang pumasok tong isang tao na may pangalan pero hindi ko alam kung
Ah, tunay siyang naging tao. Ah, yan. Binabato na naman kayo ng Christian. Di ba? Dahil ibang klase. Maraming pumasok na mga author, historian. Utman. Talagang supog ng tao yan. So i-compare natin, tapos na Holy Bible eh. Ayan, may tendency silang baguhin nga. Pinaglaruan nilang Holy Bible, gumawa din sila ng kanilang sariling libro, aklat. Nagkagulo. Di bale? Yeah. Habang buhay si Papa Bot, dahan-dahan nating i-reveal ang tama. Hindi naman ako interesado sa mga viewers dito, subscribers. Importante may isang tao lang na or dalawa na bigyan ng interest katulad ko na ipagpaliwanag. Alam ko hindi kaya ng taong hindi interesado ito. Nobody will open this and watch till the end. Di ba? Pero pag you put your heart and mind into it, this channel might and Papa Bot is of great help talaga. Paano patakbuhin ang magandang pamamalakad ng mundo. Kaya nauso yung corruption, liar, hanggang ngayon. Yeah, napopularize yan doon pa lang sa debate 1,000 years ago na mga ginawa ng mga historian against the Bible. Doon pa lang 100 or 200 years after the ascension of Jesus Christ, nag-umpisa na yung disowning or not agreeing to the Trinity. Okay, sige. Pag-usapan natin yan. Ngayong araw, May 1, 2024. Talagang tubig dito. Kaya hindi ako mapalagay eh. Ayan tingnan mo. Ganda oh. Rabbit trail tayo, rabbit trail, Papa Bot. Look at God's creation. Ganda, no? Rabbit trail lang tayo sa topic natin. Kaysa paupo-upo lang po doon sa opisina. Nakakurbata o ano-ano mukha doon. Ito, mag-enjoy pa tayo sa paligid at saka ang topic natin, mga ating mga ibig at gustong iparating. Di ba? Ganda eh. There's a message pag may tubig eh. Matagal ko nang matagal ko nang itong gustong i-publish itong mga everything you see around. It's really God's. It's not from the demon, or else we will suffer. Suffering is from, I don't know, it's not good. Suffering is not good. Taken into consideration, mayroon tayong Panginoon nagbibigay ng biyaya. Maya-maya yung iba nasa matinding pagsubok. Kaya ito, everything is being provided by the Lord God. Huwag nating abusuhin sa sinasabi ko. Discernment lang. Huwag tayong magsalita ng topic na hindi maintindihan. Basing pa lang sa creation ng God. Itong tubig na ito, galing ito sa bundok eh. Doon sa bundok, sa Tampakan area, sa Mount Matutum.
contribution ito ng mga springs doon sa bundok. Kalain mo naman, sa taas ng bundok may tubig. Oh, di ba? Sa taas ng bundok may tubig. Oh. Saan ka makakita ng ganyan? Sa ibang lugar. Ibang lugar, walang tubig doon. Desierto sila. Desierto o yelo. Kaya Pilipinas ang pinakaswerte na lugar sa buong mundo. Ang Pilipinas. Andito na lahat. Andito na lahat. Kaya wag na tayong magsabi na ang Pilipinas ay hindi maganda. Maganda. Sarap balik-balikan nga eh. Iwanan tapos balikan. Yung iba naman kasi change status. Doon tayo sa malamig na lugar kasi may yellow doon, may snow. Mas maganda kaysa Pilipinas. Wala ka naman makain doon eh. Ayaw na chong, wag na chong. Kunti lang pagkain doon. Wag na. Imported galing China, galing Southeast Asia. Wag na tayo maglukuhan. Pero mas magandang buhay doon dahil social. Social. Yeah. Pero tanggapin natin pag may challenge tayo papunta doong mga lugar na yan. Pero wag nyo akong ilagay sa desierto, mainit. Masyado. Extreme weather, ayaw ko. May intolerance ako sa cold and hot and cold. May intolerance ako, hindi ko kaya. Katamtaman lang, Pilipinas okay na. Mabuti nga umulan, no? Kaya malakas yung tubig galing bundok, bumaba doon. Yan doon. Umulan. Sa ibang lugar walang ulan. Wala. How can you grow food, plants? Pag walang ulan, walang plants, walang animal. Tayo animal eh. At saka yung mga terorista. Ibang klase yung mga tao niyan. Kaya dito si Papa Bot may guide tayo. Let me guide you na may pag-asa ang bawat tao. May pag-asa ang bawat tao. Hindi lang sa shallow thinking. Ilalim-laliman natin yung thinking natin. Napakaganda ng mundo. Napakaganda. Huwag natin abusuhin. Lahat yan galing sa Panginoon eh. Hindi yan galing kung kanino. Di ba? Taas ng araw. Mainit na. Change muna tayo ng cup. Ayan. Mahaba-haba pang lakarin natin. Mga 3 kilometro pa. Pauwi. Peace be upon our land. Ito, lupa ito ng South Cotabato. Tingnan nyo yung tubig, ang lakas-lakas eh. Grabe ang blessing nito. Ganda ng lupa dito. What can you ask for? You cannot ask for more. Hindi ito na lahat. Nako, kung alam nyo lang, ang buhay natin is, di ba? Temporary, very much temporary.
But if you are given a chance to have this kind of blessing, take it. It's all yours. It's all ours. Huwag na nating ibahin pa ang takbo ng ating utak. Number one, put God at the center. Magpasalamat ka na buhay ka. Binigyan ka ng katawan. Naging tao ka. Huwag kang magpakahayop. Yung aking si Papa Bot kasi, hindi masaya kapag nakikita niya yung tao humahawak ng armas at nagyayabang na sila ang tama, patayin ang Diyos, patayin ang Christian. Kaya paulit-ulit ko sinasabi ko ito, look at there are blessings, there are, itong tubig to blessing, ito palay, kaya lang sa landas ng buhay natin minsan hunos ng hangin, ayan. Nasisira yung mga tanim dito. Siguro malakas hangin dito nung dumaan ang ulan. Ito palay ito ilang araw na nasa hapagkainan na ito. Makakain na natin yan. Ilang araw na lang. Makakain na natin to. Itong palay na to. Sinasabi ko, grabe ang blessing ni Lord. Grabe ang blessing ni Lord. Dito pa lang, tingnan mo. Ganda ng view You have to love our planet. Huwag tayo mag-away-away. Sa prinsipyo lang na may Panginoon. Anong klase? May Diyos ka tapos patayan. Hindi sira ulo. Pasensya na kayo. May pagka-radical si Papa Bot. Bahala na yung sabihin nyo sa akin. Yan ang feeling ko Binigyan ka ng biyaya tapos may Panginoon ka pa. Magulo. Palit gino? Paano ni Harbison man? Kani harvester ay masikop na siya. Sa Lodon. Tao lang, di magsugot ng tao. Sa Lodon na. Oo, sa Lodon. Talagang na-flat ang palay Na-flat ang palay. Dito naman nakatayo. Di ba? Pag sinasabayan niyo ako pinupuntahan ko, maganda maganda, no? For me, ang reflection ko, ang ganda. Sa mga magbinisaya ragod ko. Maayo kayong kalibutan ba? Naanatanan. Ang ato lang, dili na ta magginarbo na i-claim nga kung kinsa ka, kay may grupo ka, nisikat ka, kay may grupo nimo, lalo na itong balik Islam. Ang uban diha, di ko ganahan sa ilang ugali. Dili ko ganahan sa ilang batasan kay naginambog. Nasa Holy Bible kasi pag sinunod mong Holy Bible, mutuo ka sa Holy Bible. Huwag kang magyabang dahil pag nagyabang ka, pinuput down ka ng God. Yan, di ba? Yung iba naman naniniwala na sa magandang gawain, yun daw ang makapunta ng langit. Langit lang naman at saka Diyos ang dahilan nito Away-away pa tayo, may Diyos tapos away-away. Nevertheless, pag marami ka daw mga ginagawa, matutuwa din yung God mo. Particularly si Allah. Di ba? Samantala, dito naman kay Jesus Christ, by grace of God, tayo ay makapunta ng langit, not by good works. Hindi sa it's nice to have
help somebody, help people, good works, but hindi yan. It's kasi yan ang batayan na magmayabang tayo eh. Sa mga pera mo, nag-donate ka na kung ano-ano diyan. Lalo na may kaya ka. Ang tendency mo, parang binili mo yung faith mo, binili mo yung kaligtasan mo sa pera mo. Ngayon pagdating ng sakit, wala na. Hindi mo mabili ang another life. Talagang tatapusin ni God ang nag-iisang buhay natin, di ba? So, kung may pera ka, balik natin sa usapan. You may boast about your wealth. So, we will be saved by the grace of God, not by good works. Isipin natin yan. And then, balik tayo sa Holy Bible. Maganda ang reflection sa Holy Bible. You come down, you kneel down. No? You go back to the basic preaching ng Jesus Christ na maging humble. Kung siya ay binigyan ng tsansang or parang ordeal na magsakripisyo, akalain mo mula pang bata siya, alam niya na ang mangyayari sa kanya dahil alam niya Panginoon siya, but he kept silent. Pinahirapan siya. Are you the Messiah? Pinagtawanan. Hindi pwede yan sa atin ngayon. Pagtawanan mo yung tao. Pero space. Yan, di ba? Pag mataas ang pasensya mo, may reward ka. Kaya nakukuha natin yan sa Holy Bible eh. Kung paano yan i-manage. Nakaya nga ni Jesucristo eh. Yung iba naman ayaw maniwala sa buhay ni Jesucristo. Maniwala na lang kayo na may Holy Bible. Di ba? Yan ang ating inspirasyon. Paano naging civilized ang mundo. Tapos mayroon pang tao dyan, no? May tao, may libro, may lugar. Yan ang Israel, yung Nazareth. Doon sa pinanganak. So the best ang history. Ngayon may dumating ibang klase na dispute, hindi naniwala kay Jesucristo at nag-order na patayin ang Christian, Jews at saka mga inosente para lang maging martir at makatikim ng virgin. Ay, loko-loko, sorry sa term. Sinong sabi sa iyo may virgin? Anong virgin yan? Pride nyo pang pumatay at magpakamatay. Yabang naman. Believe ako kay Jesucristo, ang bait eh. Believe ako kay Jesucristo. Talagang pinakita niya ang humbleness niya. Kaya tayo naman sa mundo, minsan inaabuso natin yung kabaitan ng Panginoon. Lalong-lalo na tayo. Pag nasa posisyon tayo, kala mo perfect ka na. Ibalik mo na lang yung isipan mo sa panahon na isinulat yung Biblia. Di ba? Isinulat yung Biblia dahil totoo nangyayari. Totoo. At saka yung humbleness ni Jesucristo. Ang dami tayong napupulot na aral sa Holy Bible eh. Kaya organize yan. Yung aklat na yan, organize.
Hindi ako na ano-anong mga topic dyan. Hindi yan paputol-putol, diretso yan na may kwento. Kaya hindi yan siya fake. Ayan. Holy Bible is the Word of God talaga. Ah. Kaya sabi ko, huwag niyong abusuhin yung kabutihan ng Panginoon. Inaabuso ng mga tao eh. Ha? Parang alam naman nila na mali yun. Yun sa psychology ng tao to, yung topic natin. Binigyan na nga tayo ng chance na may gumawa sa atin, nagpakilala. Tapos binigyan tayo ng Book of Righteousness, may Holy Bible pa. Paano ma-manage yung ating sarili? Parang guide na hindi tayo lumabas sa ating balat. Di ba? Ngayon, ang tao, siyempre, nasa mundo, makamundo. Yan, strive talaga yun eh. Yan, is a struggle talaga. Kung paano mabuhay ng matino sa mundo. Sabi nga sa common knowledge, moderate your greed. Di ba? Moderate your greed. Kung walang guidance galing sa simbahan, lalong-lalo na guidance galing sa Holy Bible, hindi mo maintindihan. Kaya if we go back to the Holy Bible, discern. Discern mo talaga. Huwag maging moron. Huwag maging moron. Sayang yung mga tsansa na binibigay ng presensya ng Holy Bible. Nandiyan na lahat. So hindi naman maiwasan, iba-iba tayong make-up, iba-ibang pagkatao natin. Kaya lang, alam mo naman na mali ginagawa mo eh, diba? Lalong-lalo na naiinggit ka sa kapwa-tao mo. Yan, pwede ka mag-dream. Antay ka sa resulta. Alam nila, nag-vlog tayo eh. Ayan. Hindi kasi mawala sa sarili kung mag-appreciate ng mundo. Hindi ko pwedeng i-disregard ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Ayan. Sa mga nangyayari sa buhay ko. Lahat ito ay pasasalamat sa Panginoon. Marami nga akong pagsubok eh, kaya nevertheless hindi siya matularan sa mga mabuting ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Mula na nung bata pa ako hanggang ngayon, ang daming mga blessings. Marami ding pagsubok. Yan. Pero hindi ko ginawa na maging isang masamang tao. Naiipon lang dahil nung panahon na sana
akala ko langit na ang naging nabubuhay sa mundo. Kaya pala binigyan ako ng pagsubok na yun, mga trials. Trials yan na righteousness ang dapat sa atin, yung tamang gawin. Kaya i-discern natin, wag maging moron, ha? Pag may God kasi, yun ang pag-asa natin na magbigay sa atin ng magandang buhay sa kabilang buhay. Nung malit pa ako, na-observe ko yan eh. Sabi ko, delikado pala pag ano ka, stupid o makasalanan. Dahil sabi ko, baka hindi nga ako makatikim na magandang buhay pag ako eh. Sinasabihan na tayo na may langit. May langit. At may parusa sa impyerno ang gumagawa ng hindi tama. Eh, matakot naman tayo kasi hindi sana ako maniwala. Naniwala lang ako dahil ang ganda kasi ang story sa Holy Bible eh. Ang ganda ng Holy Bible. Hindi biro. Hindi biro ang nakasulat. Talagang tunay. Kaya analyze ko talaga. Kung walang Holy Bible, wala din akong guidance eh. Kaya sold out ako sa nakasulat diyan. Ngayon, tanong ako ng tanong, God, sabi ko, naniwala naman ako sa iyo, sabi ko. Kailan, mga 7 or 8 years old ako, ibang klase. Pagising ko, may someone sa aking paanan, nasa sa right side ko, sa aking paanan. Ang likod niya is east side, na facing east kasi yung bintana ng bahay. Yan. Sabi ko, sino kaya yon? Ngayon na-relate ko, kasi kung walang Biblia matakot ka eh. Na-relate ko, baka yung sinasabi nilang good spirit, yung angel, yung anghel na nagbabantay sa atin. Baka yun. Kaya nung 7 or 8 years old ako noon, bata pa ako eh. Nawala siya after few minutes. Mga 1 or 2. Pagising ko, nandyan siya. Hindi ko anong mukha, basta mayroon lang may tao. Bata ako eh. Hindi naman ako takot. Hindi. And then, pinabayaan ko, wala yun. Pero sometimes, pag may reflection ka, tinatanong mo sarili mo, totoo kaya lahat ng to? Doubtful pa ako eh. Hanggat nung dumating nung 1975, hindi ko naman to sinadya. Hindi ko to sinadya. Dahil siguro sa mga tanong ko, are you really that kind of Jew, or is it okay to follow there is God? Are you God? Are you there? Parang ganun. Parang lagay ko sa isip ko, to see is to believe, sometimes. But 90% I believe na mayroon ng God, may Jesus Christ na. Kaya hindi nawala yung 1975 hanggang ngayon. Although tumahimik ako, hindi ko na binibigyan ng halaga. Naging mabait na bata lang ako. Mabait na tao. No more, no less. Wala lang. Hanggat nakikita ko mundo, the same eh. Nung bata pa ako,
teenager, the same. The same ang gulo, pareho-pareho. Oo, pare-pareho. Hanggang ngayon, magulo. Di ba? So, sabi ko, Lord, bahala ka na. Basta sa akin, yung mga buhayin lang ako. Wala masyadong mga sakit sa katawan. Although may mga challenges na talagang kusang dumarating yung mga sakit, childhood diseases. Hanggang ngayon, dala-dala ko. Hanggat the same ang nangyayari sa mundo, yung Iran-Iraq war, ganun, religious war, hanggang ngayon. Wala naman akong ginagawa, kaya sabi ko, i-share ko nga ang experience ko. It's not wrong, maybe, to share this. Kaya nga, hindi ako nagsasalita ng salita. Nobody knew it. Walang may nakakaalam. Except siguro sa tatay ko, asawa ko. But I'm not giving too much emphasis on that kasi tao lang tayo. Tao lang tayo. Siguro ma-elevate lang ang status ko pag may popularity ako gaya kay kung sinong pinakasikat sa mundo. Pero ayaw ko. I rather remain like me. I'd rather remain like me. What I used to do, what I used to be, that it should be me. Always. Ayaw ko nang maghingi pa ako kung sino pa ako. And I'll just depend on God for the next move. Yun lang. For the next chapter, kung ano ibibigay niya sa akin. Kaya nakikita ako magulo eh. Yan. So sabi ko, maybe it's time to talk about this. Wala naman siguro masama. Basta hindi ka lang mag-claim na kung sino ka. Wala lang. Basta may experience lang, no more, no less. May experience lang ako. Ulitin ko ha. Nakahiga ako siguro mga 15 or 16 years old. Nakahiga. Mga about to sleep. Nakahiga lang. Biglang may nakita akong parang ibon. Ganon. At pumasok sa katawan ko. Pumutok. Sumabog. Ayan. Lakas ang pagsabog. Parang tumapon ako ng ilang metro. Kako, nagulat ako. Ano kaya yon? Pero sanay na ako eh. May nakita na kasi ako dati. Sabi ko, baka the same person. O ibang signal. Iba na namang sign. Bila nun, hindi naman nailis sa isip ko. Naka-experience ako. Hindi naalis. Yun, hindi nga naalis. Hindi naalis sa isipan ko. Hindi ko naman binigyan ng matinding attention or meaning. Hindi ko binigyan. Babalik-balik lang. Ano kaya yun? Sabi ko, ano kaya ang signal na yun? Kaya, pero may duda na ako eh. Okay, so papabot. Ito discernment ko lang. Just follow my discernment. Hindi kung ano-ano na-experience ko. Yun lang ating batayan. Gusto nyo ba ng peace? Gusto nyo ng peace? Kung ganon, saan galing ang peace? Di ba sabi ng Panginoon Hesukristo, sa Kanya ang peace? Ngayon, nandito si Papabot para sabihin, pag ayaw mo ng peace, mauna ka na lang sa langit. Kasi mas matindi kasi ang feeling na nasa mundo tayo. Matindi ang feeling kung
may gulo, may patayan, masakit, di ba? We almost cannot measure the tears na nangyayari sa mga victims, mga family. Kaya iniisip ko, paano kaya ako mag-intervene, or paano kaya yung mga sa na-experience ko, paano makashare na there is more to life than just being a simple person. There's more to life. Mayroon pa. There's something more in store for us. So, i-grab mo na ang opportunity na maniwala ka na may God, may Hesukristo. Kasi yung gumagawa ng karahasan, may God din sila. Yan, I'm referring to the jihadist, radical, Muslim radical, jihadist extremist. They believe na may God. Pero kung i-review mo, nilagyan pa nila ng tao, si Prophet Muhammad, peace be with him, kuno, ang pinakalas, ang final prophet. So be it. Okay? Huwag nyo lang haluan ng patayan. Di ba? Kasi parang kayo ang armed group. Ang politika naman yung remaining 1.5 billion. May mga 200 million kasi na mga ganyan mga isip. Pero tanong ko sa inyo, binabasa nyo bang, tanong lang ni Papa Bot, binabasa nyo ba ang aklat nyo? Referring to Quran. 85% hindi ang nagbabasa. Kaya lang, delikado. Pag nabasa mo yan, maging radicalized ka. Lalong-lalo na binabasa na nilang Arabic version. Delikado. Kaya ibang klase yung mga tinuturo nila. Talagang karahasan, no? Yeah, they are expressing their view through hostilities. Sayang ng pangangaral ng Panginoon. Iba ang tinuro ni Jesucristo, iba man ang sa kanila. Kaya maraming accusation na hindi naman nag-exist yung mga ganun. Kaya lang, just to make them happy, iba-ibahin nila yung Biblia to gain popularity and notorious. Yan. Eh, tao lang tayo, may mga personal agenda tayo Naging swapang tayo one time. Naging selfish tayo on the other hand. Kaya sa make-up natin, na-expose tayo sa challenge ng world, yung mundo. Yung minsan kasi akala mo ang material things ang number one ang nakakasira dito yung pride minsan na-change yun, pero pag may sakit ka na talagang greedy ka, yung material things ang gusto mo, yan pinakamahirap. Yan ang source ng corruption ngayon sa government. Material things, yung mga kailangan marami kang pag-aari, malawak ang iyong connection sa mga illegal na gawain. Yan, nasisira ang mundo natin.
So feeling na makasalanan talaga. So balik tayo doon sa Holy Bible. Paulit-ulit ko yan. Wala na ako ibang topic na dapat i-open eh. Dandahan mong buksan ng Holy Bible, makinig kayo ng mga preachers. Diyan sa online, kahit ayaw mo nang pumunta ng simbahan. Yan, may mga YouTube dyan. Sa mga Tagalog, si Pastor Ed Lapiz. Yun, pag nag-live yung mga Alliance Churches, sumbay kayo. Doon sa Surala, si Pastor Galyasa. New Life International Seminary and Gospel Church. Basta mga pastor na dyan sa Davao, Chinese Pastor Arnold Tan. Sa Manila, si Pastor Peter Tanchi, CCF. Yan. Binabasa kasi at ina-analyze yung Holy Bible. Huwag nyo namang sabihin, grabe naman tong ibang religion. Dahil daw sa Biblia nagkagulo ang mundo. Hindi sila naniwala, kaya pala hindi tinuturo ang Holy Bible sa kanila eh. Basta may simbahan lang sila, ano na. Yung simbahan nilang batayan nila na maligtas ka. Pati yung mga leader nila, mga preachers nila diyan sa pulpito, kahit daw magkasala yan, kahit magkasala nang re-rape o ano-ano mga kasalanan, langit pa rin daw. Di mali. Biniblame nila Holy Bible. Yan, mga RC. Hindi maganda. Hindi maganda yung ginagawa nila. Ako RC eh. Radical Christian. Yan, nakikita na natin ang discrepancy ngayon. Imbis na Holy Bible ang ating batayan, wherein we can really appreciate the creation of God at the stories about Jesus Christ. Ayaw nila kasi ang simbahan na daw ang ngayon siguro ang may-ari ng pinakamataas nilang obispo, yun ang pinaka-Diyos nila. Isabi mo lahat ng problema doon at siya nang bahala, kay naging messenger na. Dami nang siraulo. Di ba? Kahit na kayo lang mag-isa, you can pray. You can pray and you can talk to God. Huwag na yung ibang tao. Wala yun. Baka mag-take advantage pa yan sa'yo. Tao lang yan eh. Di ba? Pwedeng takpan ang kalukuhan nila. Ganon din sa mga taong simbahan. Ganon yan. Tao din yan eh. Sabihin, nagkamali ako. Pinasok ako ng demonyo. Yun na. Tapos, wala na. Yeah. Let's pray na lang na maganda ang resulta sa mga ginagawa natin. Hindi man ito terrorism. Hindi ito pumapatay. I'm talking and sharing about the life of Jesus Christ. Yun lang naman ang sa akin. Wala nang iba. Wala nang iba. May share ko lang yung buhay ni Jesus Christ. Di ba? Alam mo, napaka-humble yun. Alam niya ng mga mangyayari sa kanya eh. Tiniis niya lang. Up to the point na pinainom siya ng suka. Kawawa, di ba? Oo. So, ngayon, konting stress lang. Struggle na. Sisirain ang pamilya. Konting stress lang. Dapat mayroon tayong idol. Idol na si Jesus Christ. Kung paano ginawa niya. Kalahin mo, siya ang gumawa. Katawan ng God yan. Katawan ng Panginoon yan, gumagawa ng lupa at langit. At naging tao. Wala nang ibang mas maganda pa na story dyan. God is
is the man. He is the one. Wala nang iba. Kaya ito na lang. God bless you and keep you. God. Peace. Pasensya na kayo mga brother ko, no. Yung mga tunay na brother, mga 1.5 billion yan eh. Tunay yan, tunay. Matahimik, peaceful. Mga palagay natin may mga 100 or 200 million na mga siraulo. Yan ang mga kaibigan ko. Kaya peace be with you. Okay? Kung hindi kayo maniwala, let God be the answer sa yung mga struggles na sinasabi nyo. Hindi naman to masama si Papa Bot eh. Nag-come up lang ako dahil nga sa inyo eh, dahil buti pa mga Hindu. Sikat pa yung mga Indian. Punta ka sa abroad. Mga Indian ang mga mataas ang posisyon doon. Samantala, ang naniwala sa Islam, Pakistan, Bangladesh, impoverished. Napakahirap. Dahil, aywan ko, anong culture yan? Tamad? Ano ba? Hindi naman siguro tamad. May kalukuhan lang kasing ginagawa eh. Tingnan mo yung mga lugar na maraming Muslim. Siguro mga ano lang ang asenso. 40%, ang 60% mahirap. Oh. Ewan ko, hindi naman siguro Muslim lahat yan. Pero yan ang na-observe ko eh. May malaking diferensya sa nangyayari sa kanila. Hindu. India yan. Parang ika-third or second largest yata na population sa whole world yan. Whole world. Oh, Hindu sila eh. Oh, yung katabi niya, ay nagsimula sila sa sa wala. Kagaya ng Pakistan at Bangladesh. They started from scratch. Ngayon, nahuli sila. May malaking diferensya ang nangyayari. Mas asinso ang India. Oh, paulit-ulitin kong sabihin kahit wala kang Panginoon, basta maroon yung God na sinasabi mo, wala kang ala, walang alak. Kasi pag nag-wild ka parang lasing ka kaya alak. Basta wag lang patayan. Kung na-promote mo yung patayan, iba yun, mali yun. Di ba? Wala na, Krishna yung iba eh. Yung iba, ano naman, Buddha. Bakit hindi sila nagsasabi na pumatay? Tayo, dito sa mga Islam, yung pinaka sentro nyo is kalabanin ng Diyos, kalabanin ng Christian. Oh, edi mali. Kinukopya-kopya nyo lang nangyayari sa Holy Bible. Plagiarism yan. Nagkagulo tuloy ang mundo dahil dyan. Kala ko may God eh. Oh my God pala. Akala ko oh my God. Oh my God pala. Kaya mali. Kaya itong pinaka best friend ko yung mga jihadist, terrorist. Huwag na chong. Iba ang make up ni Papa Bot eh. Wala naman tayong
special category. Wala tayong special power. Purely discernment lang to. Kasi pag hindi mo ginawa yan, sino pang gagawa? Yung bahay ng anak ko. Yan. Yan. God bless the house of my son. Ayan, di ba? Maganda mag-bless na tao. Kaya huwag kayo mag-curse. Once you say na patayin, you hate, it's cursing. Curse beget curse. Killing begat killing. Mabigat yan. Mabigat yan. Hate begat hate. Wala, mabigat yan. Kaya hindi maganda pag may ganong practice. Yeah. Stop that at once. Tama lang yung naliligo ka sa blessing ni God. Naliligo ka na sa blessing ni God. At nilulunod ka pa ng habang buhay na karangyaan. Dahil sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Diba? Paulit-ulit ko itong gagawin. Kung hindi mahinto to habang buhay ako, hindi ko kayo kalabanin. Hindi ko rin kayo insultuhin. Mga ngaral lang si Papa Bot. Marami nang sumusunod sa akin eh. Yan. Salamat naman na nakikinig kayo. Naka widescreen pa. I-share nyo magandang buhay na may Jesucristo. Wala nang ibang mas matindi pa at magaling na tao na susundin natin. Di ba? Hindi yan, walang katumbas yan. No. Kasi kung manatili tayong mangmang, manatili tayong moron, bawasan mo lang ng, alisin mo lang yung letter N, yung sa dulo. Yan ang source ng gulo. Kaya ngayon May 1, 2024. I-wrap up na natin ha. Kanina pa tayo sana matapos, kaya lang may space pa yung gallery. Lagyan natin ng lagyan ng magandang araw. Sino kayo tagya di sa una? Kung napatay ba? Oo, din na siya. Ang iyang pamilya din siya. Ang misis niya, why? Ano ito, ang ngalan ni Burha? Si Alex. Oh, Alex. Patay siya no? Why Bikudri? Nagkuhan ko sa to, nag-abroad ko. Nabalitaan ko lang. 2 years na. Oo. Tiga padayon nga po ng ilang akuan. Ano lang sa kanila. Ha? Bibiyari na lang. Wala na gid kayo, no? Sino gamanid sa misis niya? Oo. Oh, Alex eh. Kilala ko to si Alex. Pagkakaristo? Oo. Miguhay kami sa to, kakadto ko di sa to. Sige ah. Buhay naman ng tao. Buhay ng tao ganyan eh. Nakikita ko kasi nung iba, kagaya ko, puno ako ng bisyo. Si Alex ganun eh. Galing yata ang Saudi yun eh. Talaking ganun. Nag-uusap ka na, may edad na eh, 40 plus. Ako kung magpatuloy ako ng smoking. 1970 hanggang 1991. Ayan. Kung hindi ako nakaranas ng ito Homan sign, biglang nakaupo ko, biglang sumakit yung aking legs.
Masakit. Early signs ng burger's disease yun. Hininto ko. Hininto ko yung smoking dahil lalong-lalo ng anak, pang-apat ko na anak. Sabi ko, mamamatay ako nito pag 1991. Pang-apat ko na anak, huminto ako. Para medyo mahaba din naman ang buhay. Ay, papakalta. Uy na? Wala na. Sa hapon, sir, mga alas 2. Ah, okay. Sige. Nami tani itong inyo pandesal ba? Meron naman sa hapon, sir, Alas 2? Oo. Okay, thank you. Ano ba to? Choco disal. Enteng cheese disal. Enteng cheese disal. Ito. Dito sa Balmores to eh. Yan. Masarap din. Doon tayo sa kabila. May pandesal din doon. Ubos ng pandesal. Ito mamon. Paborito ko rin. Paborito kong mamon. Ano pa yan? Butterfly bread. May mani. Yan. Yan. Cream bread. Wala ng pandesal eh. Ubos na. Doon sa kabila, wala na rin. Dito, ubos na rin. Okay, magandang araw at saka magandang buhay sa lahat. Keep healthy. Sa carpenter pa ko halin, alas 6 pa ko sige lakat. Alas 6 ka pa sila nakahalin to. Hindi, halin di. Okay, Okay. okay ka lang. Doon namin man kay ang background ko, damo ga vlog ko, damo background. Do enjoy man. Ay. Pagpuli mo muna pa kabit. May ari kilawin ah. Kaya mamahaw ta. Sige ah. God bless. Yeah, wag na lang natin misinterpret si Papa Bot, ha? Kasi mabait na tao yan. Bahala na kayo. Kasi kung gusto nyo rin ng makaibigan yung mabait na tao, the choice is yours. Joke. God bless sa lahat. Bye-bye. Take care of yourself. See you next time. Matagal-tagal din ang lakad natin ba? Alas 6 pa tayo nag-start. Mag-alas 9 na. Sunburn uli. Di bali? I like the sun. I like the sunlight. No matter what, maganda ang Philippines.